lang naman sa mga anak ko is para maramdaman nila na hindi sila alone. Ngayon nga, napapansin ko kasi, di ba, kasi teenager yung pangalawa ko. Sabi ko, tulungan mo ako maghanap ng interest na pwede natin gawin ng tatlo na may enjoy niya talaga. Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast. Naman, Ingo, sinabi mo na naman yung 3040 Podcast. Lalo akong nape-pressure na mag-recording ng 3040 Podcast na hindi na naman ako nakapag-record. Pinapaalala ko lang sa'yo na kailangan mo mag-record. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-podcast na yung kausap mo na stroke? May mga kapalit naman si ano eh. May mga substitute naman. Ngayon nga. Kaya nga inaaya ko nga si Fade. Hindi mo alam kung naglag yung internet o putang ina na-stroke na naman itong stroke si Louie. Huwag ka mag-alala, Louie. Hanggang 3 naman yung stroke, Louie. Kung nakikinig ka hanggang 3 yan, meron ka pang isang buffer. Pag nagka-stroke ka pa ng isa, tangina, mag-iingat na, mag-healthy living na tayo pagdating dyan. Sip, go, Ingo. Hindi, pero sa mga bagong salang dito sa show na to at kadalasan dalawa lang kami ni Tristan yung yung nagsasalita, pero meron tayong guest ngayon na member ng host ng isa sa mga pinakasikat na podcast dito sa Pilipinas. Walang iba ako si Slater Young. Slater Young. Si Slater Young. Ako si Slater Young. May anak ba si Slater? Wala, no? Meron, dalawa. Meron. Congrats sa'yo. Tangina mo, nasa yan na lahat, Slater. Ayan, kamusta mo man? Ayos naman, Saturday night, chill lang, pare. Kayo, kamusta mga araw nyo? Eto, nagbabantay ng anak. Hinihintay makatulog, tapos lalabas ng bahay. Para kumain. Nagbabantay din ako ng kung ano yung weekend ko dapat, no? Dapat nasa Singapore ako ngayon, pare. Oh, bakit nasa Pilipinas? Kasi yung bunso ko, nagsasayaw siya kahapon, UN. Oh. So napatapat yung presentation kahapon, sobrang excited siya. Tapos nag-quiz bee siya ngayong umaga. Oh, wow. Jump yun. Kailangan i-give up ko yung Singapore. Yung wife ko yung tumuloy. Ako na andito sa Pilipinas. So, baka planado ng misis mo yan. Hindi naman yun. Sinabi ko lang sa anak ko, putang ina mo, pag hindi maganda yung sayaw mo, papaluin kita pag uwi. Maganda naman yung naging sayaw niya. Ikaw ba naman? Ito lang yung bata nagsasayaw kasi takot siya mapalo. Wala. Lahat sila okay lang eh. Lahat sila nag-enjoy lang kasi nursery, kinder sila eh. Ito yung bunso mo, ito yung yung gustong magsulat ng jokes. Yung gustong magsulat ng jokes. Nakakatawa ka usap eh. Nakakatawa ka usap. Pero ito kinakausap ko. Alam mo ginagawa ko minsan pag sobrang nagtitrip na ako, pare. Ang gagawin ko, manonood kami ng cooking show. Tapos i-mute ko lang. Tapos hayaan ko siya yung mag-narrate. Nakakatawa. Pucha. Ang galing na. Oo. Parang magandang gawing content yun. Sa nagmamamble lang siya eh. Hindi naman nagmamamble ba siya? Okay. Hindi naman. Meron, kaso, ang bilis ng proseso ng pagluluto eh. Hindi kaya mag-keep up ng utak sa bunganga niya doon. So, pero nakakatawa siya. Sobrang relaxing. Ang galing nun eh. Tsaka kudos sa'yo, Muman dahil kadalasan sa mga katulad mong tatay, pinapabayaan na lang yung anak at pinapasama. Hindi naman ganyan yung mga tatay pa. Hindi naman. Yung mga makabagong tatay hindi na ganyan. Binibigay nila yung mga pangangailangan ng mga anak nila. Well, they try. Actually. They try naman. Hindi ako yan. It's a generational thing. Kasi yun yung sa mga bagay na wala tayo eh. Diba? Yung lahat ng hindi natin natanggap sa magulang natin, pinipilit natin ibigay sa mga anak natin. Which reminds me pare, napakinggan ko yung yung episode ng Cool Pals. Tungkol na
na tukol kay Butchoy. Yung episode 740 na dahil nga sinabi nga ni Muman na it's a generational thing na baka mamaya yung tatay pala ni Butchoy dahil lumaki sila na walang kapera-pera, doon na binubuhos ng tatay ni Butchoy sa anak niya. Which for context lang pakinggan yung episode 740 ni ng Cool Pals. Doon yung marinig yung may gines sila Muman at yung mga co-host niya na 21-year-old at ito yung episode reaction namin na siyempre i-relate namin sa kanya-kanyang buhay. Pagdating naman doon sa tatay ni Butchoy, di ba? Pagdating naman doon sa tatay ni Butchoy, ako, yung mga ganong edad, una-una, hindi na nagbabago. Pangalawa, I do understand yung sakripisyo. Kinikilala yun, pare. I do understand yung hirap na pinagdadaanan, pre. Pero at the end of the day, pare, kailangan tanggapin natin na hindi lang yun ang kailangan ng bata. Oo naman. Hindi lang pera talaga, pare. Tristan, may sabihin ka? Hindi, bigla akong hindi, totoo. Actually, sa akin kasi, importante talaga yung pera na binibigay mo, na nabibigay mo yung gusto ng mga anak mo. Kasi nangyari nga rin sa akin, di ba, sa mga first few episode ng Tatayhood, nakukwento ko dito na dati, parang tinatapalan ko ng mga laruan at ng mga kung ano-anong mga material things yung anak ko Kasi parang, yun yung way ko para punan kung ano man yung pagkukulang ko. Na, yung kasi, guilt. May guilt kasi yan Yes, may certain guilt yan Ang pinakamaaluan kasi sa atin, pre, is ibili sila ng magagarang laruan. Ngayon, itong sistema na to, mag-work yan Kaso pag lagi mong ginawa, mamamanhid yung anak mo hanggang sa mawalan na ng value sa kanya, yung ganung pagre-regalo mo sa kanya ng gift. Ang sisirain mo naman dyan, yung pagtanggap niya ng gift, pare. Maging parang normalize na lang yung bibigyan na lang siya. Normalize, pare. So, pero sa inyo ba, Muman, sa inyong mag-asawa, sino ba yung disciplinarian sa inyong dalawa ni Doktora? Pareho siguro naman kami ni Mrs. Dinidisiplina kasi ni Mitch si Muman Oo, pinapasa ko. Pag sinisigawan ako ni Mitch, papasa ko sa lahat ng anak ko yun. Pareho tayo man. Kasalanan nyo to Pag sinisigawan ako ng nanay ko, ng misis ko, kasalanan nyo to, tinuturo ko sa kanila. Hindi, syempre, pre, wala namang perfect sa ganyan. So, we have to keep each other in check. Yun ang trabaho namin mag-asawa. Minsan, pag nagagalit ako sobra, in a manner na yung sermon ba na natatanggap nila, katumbas ba nung kasalanan na gawa? Minsan sumusobra ako sa ganun. So pag ganun, sinisita ako ng misis ko. So pareho tayo dyan, Muman. Kasi ako masakit ako magsalita So madalas, pag umaabot sa point na, kunyari, sinasabi ko na, putang ina, abnormal ka ba? Mga ganun Putang ina, retarded ka ba? Parang ganun. May mga ganun ako. Hindi po, daddy! Wala naman ganun. So, umaabot ako sa ganun. Dati, ang nangyayari, mag-aaway kami ng misis ko dun sa, i-call out ako ng misis ko sa harap ng mga bata. Tapos ako, matatamaan yung ego ko na parang, ba't mo call out? Kami na yung mag-aaway. Tapos umabot as time goes on, umabot na sa point na pinupull aside na lang niya ako. After kong magsalita, pagkalmado na lahat, doon niya sa akin sasabihin na parang medyo sobra naman yung sinabi mo sa bata. Hindi naman niya, yung kakaisa mo, hindi niya dinideserve yung mga ganong words para doon sa gravity ng ginawa niya. So, yun, unti-unti akong natuto. Ito, ilang beses ko na nasasabi to sa mga anak ko paulit-ulit. I'm really sorry, anak. Hindi dahil mali ako, kundi dahil doon sa naging reaction ko. Putang ina, hanggang ngayon nagkakamali pa rin ako dyan. Awa ng Diyos naman, feeling ko nababawasan. Pero andyan pa rin once in a while, pare. Once in a while. Totoo. Mahirap. Well, pero siguro pag tumanda yung mga anak ko, ma-appreciate din nila yan kasi maintindihan din nila yung generation na pinanggalingan ko naman kung paano ko lumaki. So pag pinagtabi mo yon kung paano ko pinalaki at kung paano ko sila pinalaki, siguro noon may malaking improvement. Hindi siya yung perfect na system, pero I try. Yun lang naman yung yun lang naman ang akin is for you to try.
Pero maganda yung sinabi mo, Muman, na yung generation. Kasi siyempre, yung feeling ko naman yung mga generation natin hindi naman nagkalayo kung paano tayo dinisiplina. Pero yung generation kasi ngayon, may mga gentle parenting, may mga tipong dapat hindi mo tinitreat yung mga anak mo dapat tinitreat mo yung anak mo as katropa mo lang. Ganito kasi para sa akin yan eh. Tama naman yung ganyan. Pero para sa akin nagvavarian kung sino yung bata eh. Yun yung pinakamahirap sa larong to. Ako 3 yung anak ko. 3 personalities yan pare. Puta, iba-ibang style ng parenting. Oh. Diba? Ano ba yung age gap nila para magka-idea kami kung... Yung panganay ko 16, tapos 12, tapos 5. Oo nga no. Malayo nga. Pagkakalayo ng ugali na. 12 and 5. Oo, pre. 3 beses lang ako nag-cocaine sa buhay ko. Nabuntis lagi si Mrs. Kaya tinigilan ko na yan. Tinigilan ko na yung cocaine na yan. Siyempre nagbibiro lang ako. Tangina, di po drug test nyo ako. Negative to eh. Alam naman natin kung sino talaga nag-cocaine dyan. Okay, umpisa na. Okay. Mga papa, naniniwala pa din ba po ba kayo sa pagpalo sa mga bata para magdisiplina? Ako naniniwala ako. Pero siguraduhin mong kapalo-palo yung ipapandisiplina mo sa kanya. Diba? Ako, agree ako dun. Pero siyempre, pagpapalo, ako, feeling ko yung pagpalo naman more of, hindi mo siya, yung intention is hindi siya saktan, kundi more on masindak doon sa pagpalo. Huwag kang mamamalo pag galit ka. Oo. Pag may magkakapasa. Huwag kang mamamalo. Parang naranasan mo na, Tristan. Magkakapasa pagka pinalo mo ng... Nagkapasa ba? Hindi naman, parang... kasi parang may parang yun nga, yung tumaay sa carpet yung anak ko, di ba? Yung ayaw niya pang magpapati train tapos mag-grade 1 na siya. Gusto niya nagda-diaper pa rin. Tapos patigasan kami. Yung tumaay siya sa carpet, tapos nagkukuskus ako ng carpet hanggang 3:00 na madaling araw. Tapos mabaho pa rin siya kinabukasan. Gusto ko talaga siyang sakalin at itapon sa bintana eh. Ganun yung pakiramdam ko eh. Na parang naisip ko, mali yun eh. Parang ganun talaga eh. And more on, siguro nagalit din ako, na buntong ko yung galit ko sa kanya, pero yung totoo nun, mas galit ako talaga nun sa sarili ko kasi bakit hindi ko siya na-train. Parang looking back yun yung ano ko eh. Kasi syempre never mo sisisihin yung sarili mo eh. In the heat of the moment. Never mo sisisihin yung sarili mo eh. Pero pagka magkalma ka na, doon mo marirealize yung galit mo is more on nagalit ka sa sarili mo eh. Nagalit ako sa sarili ko kasi Netflix pa kami ng misis ko, relax. Tapos pagkatingin sa kwarto, naliligo na pala sa tayo, anak ko. So, kapabayaan din namin na naibuntong ko doon sa bata. Yun. Buti hindi mo pinahira ng tayo, no? Hindi ako yung napahira ng tayo. Pero sa inyo ba, Muman? Kasi, siyempre, ano naman, sa mga nakakaalam, masasabi natin well-off kayo. Tapos... Tama lang. Sige, comfortable yung pamumuhay. Hindi sabi ng mga well-off eh. Kaya na Toyota Wigo. Gusto nyo, pakita ko sa inyo yung Toyota Wigo ko sa garahe, pare. Pero mamayama ka Toyota Wigo. Tapos, kasi going back doon sa episode nyo na, tama ba, 740? Diba sa yung kay Butchoy? Parang, napansin, yun, may mga reaction na entitled, na parang hindi na-appreciate yung sacrifices ng magulang. Sa inyo bang, ewan ko, di ko kasi maisip kung paano ba na iisip ng mga bata na parang, tay, kasalanan mo to kasi wala ka dito. Kaya yung entitlement nila sa buhay in general. Well, pagdating dyan, I think that's one thing you cannot control, pare. Ako, I could do my best and my kids could still grow up na meron akong pagkakamali sa kanila.
So, isa yun sa bagay na kailangan natin matanggap. You could do everything. Kaya ito, alam mo, yung nangyari kay Butchoy, hindi to exclusive sa OFW. Nangyari din yan dito. Yung mga naandito sa Pilipinas lang, nasa isang bahay. Pero napapariwara. So, subjective lang talaga yan. Kaya anong gabing yun, hinihiwalay ko yung usapan sa pagiging OFW, sa pagiging babaero ng tatay niya, which na ayoko rin by the way. Pero kasi ang nangyayari, wine-weaponize niya yung fact na yun eh. Wine-weaponize niya yung fact na yun, tapos binibigyan niya ng excuse kung bakit ganun siya umasal. So, ito first of all, si Butchoy, he was 21. Adult na yun. So, hindi na excusable in a way kung ba't ganun siya mag-isip. Although, kinikilala ko pa rin naman yung nangyari sa kanya. Gets mo? Naintindihan ko kung bakit ka nauwi sa ganyan. Naintindihan ko na kung bakit ka nagkaganyan. Which sobrang valid talaga. Pero sa harapan ng mata ng tao, 21 years old ka na, tangina, hindi mo na pwedeng gawing mga excuses yan. Di ba? Sabi nga ng nanay ko, makabuntis bao ka na eh. Ganyan ka pang umasta. Pero ito sa akin, ano, buntis bao? Kasabihan nyo ng mga matatanda, yung pwede ka nang makabuntis. Makabuntis, yung okay. asa mo is, yung asal mo, ganyan pa. Dapat mas nagiging responsible ka. Pero feeling ko kay Butchoy siguro kasi is more on, alam niya rin sa sarili niya na meron siyang pagkukulang. Pero syempre, kagaya nga na sinabi ko, in the heat of the moment, never nating sisisihin yung sarili natin eh. Dapat yan isisisi mo yan sa ibang tao. And it just so happened na... Ito kang kaibahan na nangyari sa atin. Sa lahat naman ng comments dyan, kami naman yung kausap ni Butchoy. Diba? Kami yung kaharap niya. Kilala ko si Butchoy pare. Yung alam mo yun, alam niya, feeling niya alam niya yung ginagawa niya. Feeling niya alam niya yung sinasabi niya. So, ba't ko kilala? Kasi ganyan din ako nung 21 pare. Diba? So, ang point ko dyan, dun tayo maging gentle kasi alam mo lang, I mean, mahihilot pa yan. Kahit sabihin mo, adult pa yan, kahit responsable siya sa sinasabi yan, matututo pa yan at mahihilot pa yan. Pero tsaka hindi naman kagad perfect dapat eh. Oo, men, tangina. Ako, life experience din yung nagturo sa akin na magpakaayos, men, di ba? Yung bang tutubuan ka ng kahihiyan sa sarili mo kasi ganun ang mindset mo. Ganun ang kilos mo. Yung maturity, pare, life experience yung nagdadala dyan. Pero totoo yung sinabi nyo dyan na magmamature ka din tsaka based sa experience. Kasi meron ako kakilala, nabuntis siya ng medyo maaga. Nabuntis siya ng medyo maaga. Tapos sinisi niya doon sa nanay niya kung bakit siya nabuntis. Na sinabi hindi dahil malandi siya. Hindi, walang accountability sa part niya. Sinisi yung nanay niya kasi kasi OFW din yung nanay niya na kapag iisipin mo, yung nanay mo ba yung nakapag-sex dun sa boyfriend mo? So, ayun. Hindi mo pwedeng nanay niya yung mag-shoot ng condom dun sa boyfriend niya, di ba? Or pwede, pero iba ang bayad nun. Taga-kasta. Pero eventually, after a few years, siguro a decade, nag-mature din yung bata. Yung nga lang, after 10 years pa, pero... Ito naman kasi, maturity lang yung pinag-uusapan natin dito. Marami nagsasabi na narinig ko lang man, hindi pa mature yan dahil 21. Ano ba talaga yung tamang age ng maturity? 25 daw, saka nagde-develop yung Statistically lang, putang ina yun ng mga bagay na yan, nabasa nyo lang sa articles. Pero ako kasi, 44 years old, ikaw ba Tristan, alam mo na lahat? Dito ko na-realize na putang ina, hindi ko pa rin alam ang lahat. At tangina, 44 years old, nagkakamali pa rin ako sa maraming bagay. Karamihan ng mga pagkakamali ko, alam ko pa yung mga sanhi, pero hindi ko binabago. So alam mo, naintindihan ko na hindi ganun kasimple eh. So alam mo yung tao, mahilig lang mag-define eh. Mahilig lang sila mag-define. Alam mo, ang iniiwasan ko lang talaga dito, yung, totoo, iwas na iwas ako na mabash yung bata. Kaya nga ang panawagan ko natanggap niya na naman yung sermon mula sa amin. Siguro daming sapat.
sapat na siguro yun. May nakikita rin ako na nagtatanggol sa kanya. Sigurado ako yung mga nagtatanggol sa kanila, yung mga 21-year-old. Okay, nila. Na may pinagdadaanan. Ngayon, hindi ko naman dinidiscredit yung mga nagtatanggol sa kanila, pero hindi kayo pare-paras ng pinagdadaanan. Oo, iba-iba. Iba-iba. Ako, yung naging reaksyon ko doon, base lang doon sa kausap ko. Nakikita ko yung arrogance sa mukha niya nung kinakausap ko siya Which I didn't mind, by the way. Hindi naman ako na-offend. Yun nga lang, I'm old enough to know, balang araw, kakainin mo lahat ng sinasabi mo, dude. Pero, hindi ba, no? Tsaka maganda rin yung sinabi mo doon muna na yung, nung sinabi niya kasi na, hindi akin yung Montero. Hindi yung nakapangalan sa akin So, maganda yung sinabi mo doon na parang napaka-petty naman yan. Ikaw yung gumagamit yan araw-araw Oo, sasabihin mo, kailangan nakapangalan sa'yo. Kaya sinoli ko sa kanya gaano ka ba kabuting anak? Di ba? May back subject siya Yung pinapasok niya ngayon sa college, puro back subject, irregular siya. Ibig sabihin, hindi mo rin inayusan. Hindi rin niya inayos. Oo. Sana yung galit mo, kung talagang matuwid ka, sana yung galit at naramdaman mo, ginawa mo motivation na magpakaayos sa buhay mo para magmadali kang makaalis sa poder ng magulang mo, make something out of yourself at hindi mo na sila kailangan. Yan ang putang inang direksyon, hindi yung kung ano-anong iba pa. Tsaka kung nawala phone mo, hindi ka magpapabili. Kahit sabihin mo, hindi, pinapabili ko lang yung mura lang Oo. Hindi ka na magpapabili. Dapat have your own money. Pwede mo naman buy that phone. Now, I don't take this against him. Lahat ng sinabi niya, lahat ng iniasal niya. Kasi nga, I still have hope for him, pare. I still have hope for him. I still believe na maliliit na bagay ito, men, na i-correct pa yan. Kasi nga, na-correct sa akin. Ganyan din ako kakupal dati, pare. Mas kupal pa dyan. Maniwala na kayo sa akin. Kaya maganda rin yun namin nakakausap siyang mas matanda Matanda sa kanya by 20 years. Kasi mas naaano niya mas nakakakuha siya ng parang shortcut na imbis na ma-experience niya yung failure. May nagsasabi na sa kanya. Oo. Tsaka, ito ba, kasi Muman, di ba, meron kang anak na teenager. Meron ka na bang parang nakakita mo na ba or meron bang potential na maging ganyan yung anak mo or may mga slight hints na parang matigas magiging ano yata to sakit na ulo tong anak ko balang araw kung hindi ko gagawin ng paraan. Feeling ko yung anak ko na panganay, mahirapan ako balang araw kasi katulad ko siya strong-willed. Kapag may naisip siya, gagawin niya, tapos paninindigan niya. Ang sa akin, do it your way. Kung diyan ka matututo sa buhay, bakit hindi? Basta ba nandito ako pag napagod ka andito lang ako. Hindi naman kasi ako yung tipo ng magulang na I told you so Tangina, hindi lumalabas sa bibig ko yan. Siguro in a way, bumabalik yan sa na paano ba natin maiwasan to sitwasyon na to. Yun na madalas lumalabas sa bibig ko Saan nagsisimula yung pagkakamali para i-address natin. Yun ang baguhin natin. Pero yung I told you so, wala. Hindi ko sinasabi sa mga anak ko yan, men. Hindi ko na nag-iugali yan. Kasi ano yun parang sinasampal ko pa sa mukha yung pagkakamali nila Kaya nga nila in-open up sa'yo dahil kailangan nila ng tulong. Ayan, pare. Ganda. So, open, ano yun, at least hindi ka nagiging strict sa kanila in such a way na matatakot sila na mag-open up in the future. Well, I try to, pare. Again, these are 3 kids. Doon sa pangalawa, medyo challenging kasi feeling ko yun yung yung magic age. Yung 13 onwards, 13 to 15, 13, 14. Yan yung talagang nalilito sila kung ano yung Hormones yata yan. Pagpalagay natin na hormones, baka hindi pa nagsasalsal yung pangalawa ko, kaya alam naman. So, alam mo yun, kaya hindi ko talaga maintindihan. Totoo, I'm really lost. Sometimes I find myself asking my wife, paano ko ba kakausapin tong isang to? Nang maintindihan niya yung sinasabi ko. Pero, saan? Walang ayawan to, anak. I mean, I will try. I will always try. Yun naman ang pangako Tristan, go. Hindi, sa akin kasi ganyan din yung nangyari. Hindi ko maintindihan nung una yung panganay ko. 12 yung panganay ko Umabot yan sa point na yung nag-aano siya. Nakwento ko sa ito, di ba, Ingo? Yung nasa Discord. Tapos na yung mga kausap. Tapos nakita ko yung mga kausap niya. Yung mga parang medyo sketchy. Sketchy na.
Tapos binawalan ko. Tapos ginawa, nag-work around na gumawa ng bagong account na hindi ko na namomonitor. Tapos nahuli ko ulit. Umabot ako sa point na umiiyak na ako sa kanya eh. Kasi parang hindi ko na rin alam yung sasabihin ko. At hindi ko alam yung gagawin ko. Umiiyak sa anak ko. Sabi nga ng misis ko sa akin, grabe ha, talagang ako hindi ka sa akin umiiyak. Kahit galit na galit ako sa'yo, hindi ka umiiyak sa akin. Kay Rigo, talagang napaiyakan niya. Sabi ko, hindi kasi parang nandun ako sa point na parang natrap na ako na hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko na alam kung ano yung sasabihin ko. Kasi nandun ako sa point na una, naman yung sunod, yung sinusubukan ko siyang maintindihan at pinapaliwanagan ko. Pero nandun sa utak niya, hindi, tama ako, hindi, kaya ko yung sarili ko. Na parang nakikita mo na alam mo na. Ito kasi yung challenge dyan, Ingo eh. Ito yung challenge dyan eh. 13, 14 years old yung mga yan. Alam mo yung mga 13, 14-year-old na yan, lahat ng lumalabas sa bibig nila, 80% kabobohan, pare. 50% na walang kwenta. Totohanan lang tayo, yung mga teenager na yan. Walang kwenta, putang ina, mga kinikwento nila. Pero yung 20% importante. So dapat talaga pakinggan sila mabuti. Papakinggan mo siya lahat. Kinikwento ko lang yung chemistry, yung process na nangyayari. So syempre pag kinikwento niya sa iyo yan, minsan mapapagod kayo, magkakaroon ka ng fatigue sa kakapakinig. Magkakaroon ka ng bias. Pagdating sa kanya na lumalabas naman sa bibig nito ay puro ganito lang. Pero minsan malilingap ka, puta, seryoso na pala yung concerns niya. Doon ako madalas, yun nga, tulad niyan ngayon, ito sa akin, yung panganay ko, ang mga kinukwento, kasi gusto mo lang naman bumaba sa level ni Lainap para nakakausap mo. Pero, yun nga, hindi ako makarelate din eh. Ito naman ang payo ko sa inyo kapag ganyan. Di ikaw yung mag-initiate ng interest sa mga bagay na bagay. Halimbawa, itong panganay ko, napakagat ko siya sa gitara, napakagat ko siya sa music, pare. Yun yung common namin. Alam mo, medyo harmonious yung relationship namin dalawa kasi lagi kami nagkukwentuhan. So, in a way, yun yung part ng relationship na para lang kami magkaibigan. Pero nag-uusap kami sa music every day. Sa mga kantang pinapakinggan niya, yun ang so yun yung part na yan, ang medyo harmonious. Yun ang hinahanap ko sa iba kong mga anak. Kung saan sila mag-excel, tapos yung interest nila, pag-aaralan ko, maghanap kami ng common ground para pag-usapan. Same. Hindi ako marunong mag-gitara, Muman. Nag-aaral ako mag-gitara. Ngayon, kasi nag-aaral mag-gitara. Mo mag-ukulele ka na lang, men. Di mo naman, ukulele nga. Ukulele nga. 6-string ukulele. Ito lang ang 6-string ukulele. Yung panganay ko, yung nga, nag-aaral mag-gitara. So ngayon, sinasabayan ko rin siyang mag-aaral ng gitara. So, tinatanong ko araw-araw, tatanungin ko, nag-practice ka na ba? Anong mga chords ang alam mo? Pakita mo sa akin, tugtugin mo naman. Gusto ko rin matuto. So, doon din kami nagkakausap. And, doon ko nahuli yung interest niya. Kasi tinatry ko, marami kaming tinry. Pinag-try ko mag-basketball, mag-soccer. Talagang hindi niya gusto eh. Tapos itong gitara, ito yung parang talagang nag-stick na siya. So, ito hindi kailangan gitara, pwede natin i-simplify eh. Alamin niyo kung ano yung pinapanood nila sa YouTube, pare. Alamin niyo kung ano yung pinapakinggan nila sa Spotify. Bakit hindi yun yung sakyan niya? Magsimula doon yung conversation. Ako, anime eh. Yung isa sa common ground din namin, anime, pare. Napapag-usapan namin yung anime. Kasi nanonood ako na anime, parang supot, pare. Pero sige, okay na. 12 episodes lang naman eh. At saka tawag doon sa sinabi, maganda yung example ni Muman na bumaba doon sa, well, hindi bumaba, pero makinood din sa mga interest sa mga pinapanood din nila sa mga YouTube. Kasi yun din ginagawa ko sa sa anak ko eh. Isipin nyo, nanonood ako ng Itsy Bitsy Spider na 9 years na. Itsy Bitsy Spider pa rin. Pero at least, kumbaga yun yung pinaka-bonding namin ng anak ko na kahit lutong-luto na yung utak ko doon sa 9 years namin pinapanood, okay lang.
Kasi may response naman. Isa pa yung skibidi toilet. Skibidi toilet? Oo ba? Sabi ni Francine, do you think the lack of knowing how to communicate with each other? To me, it sounds like they don't know each other well due lack of spending time together when the kid was growing up. I agree. Yun naman talaga yung punot dulo. Kaso wala na tayong mga magagawa sa mga bagay na nangyari na. Wala tayong magagawa sa mga bagay na nangyari na. Ang goal dito, moving forward, ang iniiwasan ko lang talaga dito kay Butchoy is magkaroon siya ng ill will sa tatay niya. Sa maniwala sa hindi. Gaano mang kalaki yung mga kasalanan ng tatay niya. Kasi tandaan nyo to kapag namatay ang tatay nyo, kahit ano pa yung differences nyo, wala kang mararamdaman kundi regret. Well, ito naman ay base sa sarili kong experience pare. Tang na namatay yung dad ko, talagang lagi kami in conflict kasi nung mamatay yung mom ko, ako yung nag-handle lahat Ako nag-handle lahat. So iba ako magpalakad, iba siya magpalakad. Talagang lagi kami nagbabanggaan ng ganyan. And now, nawala na yung dad ko, tangina lagi kong sinasabi, up to this day, sana I spent less time na makipag-argue sa dad ko and just talk to him. So alam mo, yun Nandun ako sa point na yun. Kapag kinalaban mo yung tatay mo at yung mga kasalanan naman ng magulang mo, siyempre may gravitas yan yung mga kasalanan. Siyempre, tulad ba na Itchagaray, hindi ka patapatawad yan. Yung mga mabibigat, pero kung yung mga ganyang klisa, workable yan Mga workable na problema yan Kahit sinisendan ako ng mga kiboloy videos ng tatay ko, hindi ko na lang pinapansin. Tsaka ng mga BBM videos ng propaganda ng tatay ko. Propaganda. Tuwing mag-uusap kami ng tatay ko, ganun lang Tatawagan ko, kamusta ka na, ganito. Yun lang naman talaga yun Hindi mo si BBM, ganito. Alam mo, men, kapag nasasagi ka doon, kapag kinakalaban mo yung mga sinasabi niya, ego yun Ego yan. Gusto mo patunayan sa kanya, I'm a big man now, I'm an adult. Doesn't matter, pare. He just wants to talk to you. Diba? Kaya siya tumawag, tangina, yung mga magulang dyan. Ako, concern ko yan, pag sana balang araw, yung mga anak ko, tawagan nila ako at least once a day man lang. Lahat sila. Yun lang naman yun ang reason kaya tumawag yung tatay mo, kaya siya nagpaparamdam sa'yo. Hindi yan para mangampanya, para pansinin mo siya. Gusto lang yun talaga magkwento. Tapos dati nainis ako na parang sobrang tanga niyan, ba't naniniwala ka dyan? Pero ito gusto lang niyang magsalita. Gusto lang niyang magkwento kasi wala siyang ibang kausap So, yun lang. Gusto lang niya magkwento. Gusto lang niya mag-forward ng mga TikTok videos. Pansinin mo. So, i-heart mo lang. Tangina, i-heart mo lang. Tapos huwag mo nang pansinin. O, kumain ka na pa. O, always take care of yourself. Ganun kasimple lang. Yun nga. Yun na lang. Pero sorry, babalik ulit ako doon sa episode nyo. Kasi, ayun nga, si Butchoy, comfortable yung living niya dahil nga may rank yung tatay niya. Tapos, iniisip ko naman, for either kay Tristan or sa'yo, na kasi comfortable yung pamumuhay nyo, iniisip ko, meron bang sa tingin nyo possibility or parang subconsciously na parang nagagawa nyo din yung nagagawa ng tatay ni Butchoy, kay Butchoy? Alam mo yun, yung kakabigay nyo ng regalo or kakabigay nyo ng comfortable life, parang nagiging, kumbaga sa term ni Tristan, parang nagiging bugok na yung mga anak. Well, ang sa akin kasi, wala naman kasi, hindi kasi, mahigpit ako sa materialism. Hindi materialistic yung mga bata. So, alam mo, itong mga to, kapag binati ka na ng Merry Christmas lang talaga, hindi sila namamasko. Yung mga ganun tipo, hindi sila marunong manghingi ng pera. Basta kung ano lang, talagang mahigpit ako pagdating sa kanila doon. Ngayon, in terms ng maluwag na pamumuhay, ang ano ko lang sa kanila lagi ko sinasabi sa kanila, itong naranasan nyo, kung kailangan yung maranasan to, paghirapan nyo. Di ba? Hindi to nangyari overnight. Hindi namin kaya ipasa sa inyo tong gantong lifestyle. Kayo ang gagawan to para sa sarili nyo. So,
if you want it, you have to work hard for it. Sabi ko, hindi ko na-expect na magagawa niyan overnight. Pero nandito naman kami para sumuporta at turuan ka eh. So mali pala yung life lesson ni Mufasa kay Simba na lahat ng natatanaw mo balang araw mapupunta sa'yo. Oo. Well, kita mo, na-stampede si Mufasa. Yun. Granted naman, saan mo naman mapupunta lahat ng ng pinaghirapan namin mag-asawa, di ba? Pero ang essential dito is timing eh. Timing. Kailan mo ibibigay? Ako, siguro pag nakita ko established na talaga yung mga anak ko. So, paghirapan nyo muna, establish nyo muna yung sarili nyo. Kasi, ang importante dyan, yung tibay eh. Oo. Tangina, bibigyan mo ng malaki kaagad pagkatapos niyang graduate. Nasaan ang tibay niyan? Paano pag nawala ka? Sino mag-guide yan? Oo, kaya dapat yan. Pucha, in life lessons pare, hindi mo naman may na isang bagsakan yan. Talagang araw-araw, kung meron ka may tuturo sa kanya, edi ituro mo. Okay, ako nga din, iniintay ko din magulang ko na bigla nilang sabihin na mayaman pala kami. At natutunan ko na pala yung life lesson eh. Hanggang ngayon, wala pa rin eh. Wala pa rin, pare. In fairness naman for the record, kung ano yung comfort ng pamumuhay namin, although may inheritance, pero lahat ng ginagalaw, walang ginagalaw sa inheritance. So, kung ano man nang meron ngayon, pinaghirapan namin mag-asawa talaga. Sarap, may mana. Hindi, sabihin ko lang ang sarap ng may mana. Pero hindi ginagalaw. Hindi, ang mindset ipapasa mo sa mga anak mo na nila. Diba? Ano lang yan, extra layer ng security, pakiramdam sa sarili. Pero, although malaking part siya, importante siya, pero it's not everything, pare. Yun ang tatandaan nyo palagi, it's not everything. Kasi may mga iba, may minamana, pero after a few years, nalulustay lang agad eh. Man, gano'ng sakalap yun. Ang hirap kasi, sa akin kasi yung tulad yan, yung para hindi mo ibigay yung maging materialistic yung mga anak mo. Yung dalawang anak ko magkaiba kasi. Kunwari may gustong ipabili yung panganay ko. Pag meron siyang gustong ipabili, ipapakita ko lang sa kanya kung magkano muna. Tapos pagka nakita niya na at a certain price, na kunyari sabihin, nakita niya more than $50, sasabihin na niya kagad sa akin, tatay, no, I don't need it. It's too expensive. It's fine. Don't buy it. Tong putang inan tong nasa likod ko. Pag pinakita ko, sasabihin lang sa akin, can I check your bank account? Or you have enough money? So may parang magkaiba yung balanse. Pero yun nga, dati nandun ako sa you have to lead by example din. It's not enough na lumabas siya sa bunganga mo. You have to lead by example. Kami naman kasi mag-asawa, kahit ganito, simple lang kami pamumuhay namin, men. We live, yung kinikita namin, basta iniipon talaga namin, hindi kami masyadong maluho tulad nung iba. Well, kumpara doon sa mga may hirap na nakikinig, lagpas naman ang doon, malaki yun. Pero, kumbaga, di ba, kumikita ka ng 500, pero ang galawan mo, 50 pesos lang. Yun 50 lang. Ang galaw. So, yun ang siguro ginawa rin namin yun para sa mga bata. Ayaw namin ng materialistic sila, pre. Oo, tama. Isip ko tuloy, materialistic ba ako? Nakikita lang ng mga bata na binibili ko kasi mga laruan eh. Well, may Tesla ka eh. So sagutin mo yung tanong mo. Utang naman yun, tangina. Utang yun, tsaka for convenience din. Pero sa nakakita ko sa mga gamit ng nasa likod mo parang daming daming gadgets Ano yan, damit lang, wala. Puro bigay yan, men. Puro bigay. Na saan ba? Ang mga anak ko naman, ang kagandahan sa kanila, kakain kami sa labas, no? Nakita nila yung menu. Pag mahal, pare, ayaw na nila kahit gusto nila. Tapos, nakakapasok kami ng Toy Kingdom ng papasok lang talaga na lalabas kayo ng walang binibili. Walang bitbit. Pero, maganda yun Meron silang takot dun sa price tag ng mga bagay Meaning, alam nila talaga yung value ng pera na yun.
Don't get me wrong, hindi ako nagpapaka-preachy dito. Hindi perfect yung kids ko. Pero ang burara nila sa gamit pag meron sila sariling gamit. So, alam mo yun, ayaw kasi nagmumukhang nag-grandstanding ako dito. Inaano ko lang yung pagdating doon talaga yung sa money on hand. Talagang sila conscious sa paggasto sa ganyan. Pero paano mo nyo sila naturuan ng ganyan? Kasi yung minention mo nga kay Tristan is kailangan mong i-lead sila by example. So, paano ka nagli-lead sa kanila? Or paano kayo nagli-lead mag-asawa? Hindi, papakita mo lang talaga yung huwag ka magpakipokrito. Di ba? Yung mga tulad niyan, hindi naman kami palasimbang tao. Hindi kami masyadong, hindi ako preachy sa mga anak ko pagdating sa pagsisimba. Kahit na yung lesson sa school, kahit na lumalabas sa bibig nila yung tama, I don't get into an argument, hindi para i-correct rin sila. Pero hindi ako nagpapakipokrito. I try to be as transparent as possible. Inaiwasan ko lang na sa mga bibig ng anak ko lumabas na si daddy ay atheist kasi komedyante siya. So, di ba? Pag sinabi niya yun, di ako magagalit kasi medyo tama siya ng konti. Ito, may sinabi si Franz, I think sa mga danger kapag nasanay ang bata sa puro pagmamahal, pagiging spoiled, might start na impression lahat makukuha easily. But in reality, it's far from that. I do agree, Miss Franz. So, here's the case kasi, pre. 3 kids, iba-iba yung ugali. Others need less love, other needs more love. Other needs less time, other needs more time. So, iba-iba. Walang sukatan talaga eh. Kaya kakapain mo talaga. Kasi ang goal ko lang naman sa mga anak ko is para maramdaman nila na hindi sila alone. Diba? So kung yung konting presence ko, halimbawa dun sa isa, napupunan ng konting time, di lilipat na ako dun sa pangalawa. Ngayon nga, napapansin ko kasi, diba? Kasi teenager yung pangalawa ko. Alam mo, kanina humingi ng tulong dun sa panganay. Sabi ko, tulungan mo nga maghanap ng interest na pwede natin gawin ng tatlo na may enjoy niya talaga. Kasi sabi ko, sa'yo, kota na ako. Sabi ko, hindi naman, kasi ang dami kong moments with my eldest eh. Ko, nakita namin na kasama mo din siya sa mga shows niyo. Siya nag-o-open sa shows ko. Ngayon, alam mo, talagang pinupush ko siya doon. Kasi siyempre, pag tanda ako at pag nawala ako, tangina, hindi niya makakalimutan yung mga moments na yan. So, kaya natin ginagawa yung mga yan. Sa kanya humingi ng tulong. Sabi ko, gusto ko sana itong pangalawang nung kapatid mo, makahanap din ako ng something na pwede namin gawing together. So far, still searching. Still searching, pare. Iba-ibang team. Mahirap. Ako, dalawa na ko. Magkaiba eh. Magkaiba eh. Alam mo, ang problema kasi dito, pagpapasok ka sa ganyang usapan, ang una laging itatanong, sinong may kasalanan? Ang sa akin, does it really matter kung sino may kasalanan? Diba? Pwede natin itanong, bakit nangyari to? Yan. Magandang tanong yan para maiwasan. Pero yung sino may kasalanan, ibig sabihin, naghahanap ka na ng blame. Ito nga sa nangyayari kay Butchoy kung may nakikinig dito, at nakapambash ka, palagay mo yung pambabash mo, kumakampi ka sa tatay niya. Imagine mo yung tatay niya, nabasa niya lahat ng pambabash ninyo. Ano sa palagay mo mararamdaman ng tatay niya? Do you think ang mararamdaman ng tatay niya, oh my God, tama ako, it feels so good? Siyempre hindi. Ang mararamdaman niya, binabash yung anak niya. Diba? So, maski kung may mambash din sa tatay ni Butchoy, ganun din mararamdaman. Ganun ang mararamdaman. So, okay lang naman mag-share ng opinion, pero yung iba kasi medyo violent na eh. Medyo wala na sa hulog para sa akin. Kasi naalala ko, madalas akong mag-rant dito sa mga first few episode nitong Tatayhood. Madalas akong mag-rant ng mga daddy issues ko. Tapos biglang may nag-comment sa page ng Tatayhood. Minumura yung tatay ko. Minura ko na rin siya pabalik eh. Tangina mo, tatay ko yun. Huwag mong ganyanin yung tatay ko. Diba? Oh, man. Diba? Kasi naisip ko, kasi ito, kwentuhan lang to. Nagbibigay ako ng opinion. Nagbibigay ako ng mga experiences ko from the past. Pero it doesn't mean na masamang tao yung tatay ko. Oo, meron siyang pagkukulang, may mga pagkakamali siya. Pero sa inyo na lang yan. Sa inyo na lang yan. I do get it. I do get it.
So parang wag mong sasabihin na gano'n na kupal yung tatay mo, takin na yung tatay mo. Hindi gano'n eh. So, yun nga, kunyari yan, sa mga nang babash dito kay Butchoy or sa tatay niya, yun nga, kung may opinion kayo, sarilinin na ninyo siguro. Okay lang man, ilabas yung opinion. Pero i-filter nyo muna yung sasabihin nyo. I-filter nyo muna. Yun lang naman yung akin. I-filter nyo lang konti pag isip-isipan nyo. Kung ano yung pero nakakabigla din kasi. Lalo na pag nakikita mo na ako kunyari ako, coming from yung sa background ko rin kasi, naisip ko, grabe, 21 years old, may Montero na siya. 21 kasi years old. Kasi natin siya sa sarili natin, no? Oo, maano kayo, na parang, grabe, ang swerte nito, tapos nagre-reklamo pa siya. Na parang ako maisip ko biglaan, yung biglang reaction ko dyan na parang, grabe, hindi niya na-appreciate yung tatay niya. Ako hinarang ko na kagad kasi kitang-kita ko na i-weaponize niya talaga. Papatakbuhin niya yung conversation na yun yung magiging anchor niya. So, ibig sabihin, pag ginawa mong anchor yun, kahit anong pag-usapan natin sa gabing yun, tama yung sa'yo, naka-anchor ka na eh. Oo. Diba? Kasi talaga naman yung ginawa ng tatay mo, wala naman talagang excuse yan. Yun nga lang, para sa conversation ng inaasal mo, tanggalin natin siya, ihiwalay natin siya. Maganda pero kasi nang. Pero maganda yung sinabi mo nung earlier part ng conversation na kapag sa mga teenagers or sa mga immature pa ng mga bata, 80% niyan medyo trash. Kaya nung nakita ko yung post mo doon sa Coolpal page, tapos sa ako pinakinggan yung episode. Parang naka-ready na ako nung time na yon na gayto yung nangyari. Siguro may kabubuhan tong batang to. I mean, sa pagdating sa mga statements. Tapos yun, true enough. Yun na yung lumabas. Kaya siguro yung reaction ko dun is more on comedic na lang, na parang I took it like lightly yung sa mga statements ni Butchoy na ano pa to. Ayun nga, agree ako doon sa sinabi mo na may hilot pa to or immature pa to, balang araw ma-realize din niya yung mga sinasabi niya. And para magalit ka doon ako namamanga, hindi mo kailangan magalit. Pity. Mas okay pa if you could feel pity kasi you know how the story will go naman kapag hindi ka nagpakaayos eh. Diba? Pero para magalit ka, I think medyo ridiculous na. Para magalit. Para saan? Para saan? Para saan yung galit mo? Yung galit mo. Tangina, ang dami-dami nating dapat unahin na problema eh. Magsuot ng, di ba, effort para sa galit mo dyan. Pero Tristan, pansin ko, gising ka pa. Ngayong alas 12 na dyan sa'yo, no? Oo, alas 12 na dito. Siguro nakainom pa na ng kape. Oo, syempre. Yung Origins MNL, syempre may sponsor tayo ng kape dyan. Sa Thailand, di rin natulog yan. Di ang pinatulog ng lady boy mo. Pero sa Enon Muman, yung sa Thailand talaga. Naisip ko talaga. Promotion na coffee pare. Nagpo-promote ng coffee pare. Tapos bigyan natin ng tamang promotion pare. Ano ba yung kape na yan? Masarap pa yan? Oo, masarap yan. Oo, yung gising ako. Tsaka yan itong Origins MNL, nagsusource to sa mga local coffee farmers sa around the Philippines. So, nasa Lazada siya. Support natin yung local. Iba-iba lang. Iba-iba lang kasi lahat ng talim na kape sa Pilipinas ilalagay sa isang lalagyanan. Pero nasa yan? Available yan sa Lazada, and follow ninyo sila sa Instagram, Origins MNL. Yon. Tsaka din, balita ko, masarap yung kape pag kumain ka ng pastries. Lalo na kung keto-friendly ang pastry na yan. Kaya umorder na kayo. Yan, syempre para sa ating mga nagpapapayat. Oo. Ketorific PH. Nasa Grab. Tapos nasa episode description ito yung link sa page nila. So, follow nyo sila. Pwede kayong umorder through Facebook or sa Grab. Nagde-deliver sila. And of course, yung huli-huli natin, syempre yung mga kaibigan nating doktor. Oo, si Dr. Si Doc Diney, dermatology.
Oo, na nag-aalaga sa mga kabalata namin pag umuwi ako ng Pilipinas. So, ano yan, nasa Lipa yung clinic niyan. Kung ang gumagawa talaga sa inyo dyan, mismong si Doc Dine, board certified dermatologist. Hindi yan yung may mga may mga alalay lang nagagawa sa inyo. Huwag na patamaan si Vicky Bello, Krista. Ay. So yun, siya mismo yung gagawa. And may interview na pag nung nagpunta kasi ako doon, may interview na ano yung problema mo, ano yung gusto mong pa-check. Tinanong nga, pwede ba magpa-check talaga ng singit? Oo daw, kung hindi daw ako mahihiya, wala naman daw mali siya. So kung gusto niyo magpaputi ng singit, pwede kayong pumunta doon. Kay Doc Dine. Andun din yung asawa niya, si Doc Mo. Siya yung maghuhubo sa inyo. Ayun, Ingo. So ano pa ba? Follow nyo kami sa mga social media namin. Andito lang sa episode description. At siyempre, kung nagustuhan nyo itong episode na to, baka pwede naman i-share nyo kami sa mga kakilala nyo. At kung sobrang nagustuhan nyo itong episode na to at gusto nyo kami directly supportahan, pumunta lang kayo sa patreon.com/papapatreon. Oy, tanungin ko lang muna kayo. Patapos na tayo, right? Patapos na kayo. Ano biggest fear nyo bilang magulang? Yung paano pag nawala ako, ano na magiging buhay ng anak ko? Yun ang biggest fear ko. Ang concern ko is ayoko sana dumating sa point na meron silang malaking problema tapos ako hindi yung unan lang lalapitan. Alam mo yun, yung mga problema, yun ang ayoko sana mangyari. Kasi pag gano'n, para sa akin, I failed as a parent. Oo nga, no? Parang ang sakit nun, Oo, pare. Yun ang ayoko sana mangyari. Parang ako yata, yan din yata sa akin, Pero teka lang, Muman, hindi pa namin napapa-promote kung ano man yung pwede mong i-promote. Kailan ba lalabas to? Dito. May show kayo ni Nonong, di ba? Sa Tuesday. Sa Tuesday, November 16, guys. May show kami ni Nonong sa Brick Wall. November 16, 8:30 p.m. Anay at Inanay, kasama ko si kapatid na Nonong Balinan. Tickets are available at www.comedymanila.ph. Yun. Yan. At dyan na nagtatapos ang latest episode. Ingo, sorry. Go. Yun na naman. Dyan tatapos ang latest episode ng Tatay Hood. Salamat mo nang masabi, ibang podcast Oo nga Shoutout kay Makoy. Oy, listener yun si Makoy ng Tatay Hood podcast. Shoutout sa iyo, Makoy, pare. Sa mga parents na nakikinig na to, tangina, okay lang magkamali, pare. Okay lang magkamali. Okay magsawa sa mga anak nyo. Huwag kayong mapagod. Bakit? Kayo nga, ang titigas ng ulo nyo dati. Ngayon, mga tatay na kayo na pinoproblema nyo yung mga anak nyo. So, there's hope, pare. There's hope. Cycle. Ganyan talaga. Walang iwanan. Yun lang naman yan. Walang iwanan. Walang mag-give up dito. Bago pa may masabi, salamat mga papa.